takpan, Lord, habang kami ay, Lord, nalalapit na sa iyong napakalapit, Panginoon, na pagpapakita at pagbabalik, Panginoon. Help us now as we commit the service into your hands. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat ay kuha ng ating banal na kasulatan. Bubuksan natin ating mga Biblia. Tutuloy po natin ang ating pag-aaral na sinimulan nung nakaraang Miyerkules. Tamang-tama din po ito sa tinatalakay ng ating kapatid Brother Joel sa Sunday School. May kinalaman sa banal na espiritu. Doon sa mga kasama natin nung nakaraang Miyerkules, mas magiging madali po dahil naumpisahan nila yung pagtalakay ko nito. Pero sisikapin ko na mag-review ng konti para doon sa mga hindi natin kasama nung Miyerkules. So doon sa mga hindi nakakadalo ng Miyerkules, I encourage you to do your best para maka-attend ng Wednesday dahil sa akin pong pakiwari ay yung po ang pinaka-main service na natin ngayon dahil doon po pinaka-maraming nakaka-attend. At napakaganda po ng mga gawain na binibigay ng Diyos atin tuwing Miyerkules. So, amen. Please come kung meron kayong panahon. Amen. Kahit na medyo pagod sa trabaho, I'm sure it will be worth it if you can come. Amen. For our prayer meetings. Amen. John 14:16-21. So paalala po, mamaya alas 5 ang ating communion and feet washing service. If you can come before 5 o'clock, it will be better para po impunto alas 5, makapag-start tayo. Hindi tayo gagabihin ng husto sa ating communion. Verse 16, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Even the Spirit of truth, verse 17, whom the world cannot receive. Pansinin niyo, the world cannot receive this comforter, which the Lord Jesus said is the Spirit of truth. So yung mga aliw ay isang espiritu. At yung espiritong yun ay hindi basta-basta espiritu, ito ay espiritu ng katotohanan. So by that, you have a clue. Amen. Kung paano ba kayo makatitiyak na taglay nyo na ito. If you have the Spirit of truth, amen, hindi nito maaring itanggi ang salita because the Word is the truth. Alright? So in other words, ang sinasabi nito, if you have the Word of God, then the Spirit of truth is in the Word. Amen? Dahil itong comforter ay espiritu ng katotohanan, na sabi, hindi matatanggap ng sanglibutan because it seeth him not. Tuloy natin verse 17. Neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Sino ba yung kasama nila? Lord Jesus. At ang sabi niya, yung comforter ay mananahan sa loob nila. Kasama nila noon, pero mananahan sa kanila. Verse 18, and I will not leave you comfortless. The same word that he used, comfortless. I will not leave you. I will come to you. So diyan pala makikita nyo na yung espiritong darating ay hindi iba sa kanya. Ang kaibahan lang ay yung itsura, yung anyo. Diba? Hindi ko kayo iiwang walang tagapag-aliw. Ako mismo ay paparihan sa inyo sa anyo ng espiritu ng katotohanan. Are you following me? Alright. So hindi iba. I will come to you. Verse 19, yet a little while, and the world seeth me no more, but ye see me, because I live, you shall live also. Verse 20, at that day ye shall know. Ito po yung ating pinag-aaralan ng gusto. Ito po isang hula tungkol sa ating panahon. At that day, this end time day, amen, you shall know. When you say, you know, ibig sabihin nun, meron kayong revelation nito. Amen. And even further than revelation, alam natin yung salitang know, spiritually speaking, is a personal relationship. It's an intimate relationship. Amen. To the point na ikaw ay nakatanggap ng binhi. Diba? And Adam knew Eve, his wife, and she conceived. You see? Alam niyo kung ano ibig sabihin ng know spiritually. And that day you shall know. It will be a revelation.
It will not be a mystery anymore. It will not be a question anymore. You shall know that I am in my Father, and He in me, and I in you. In other words, amen, yung ebidensya ng pananahan ng Holy Spirit ay magiging malinaw sa inyo. You shall know. Makatitiyak kayo. Alam na alam nyo na ako ay nananahan na sa inyo pagdating ng araw na yun. Alright, kaya ang ating pinag-aaralan ay the evidence of the indwelling Spirit. John 16:13, bago tayo magsiupo. Nangungusap pa rin siya tungkol sa Comforter, the Holy Spirit. Sabi niya, howbeit, when He, sabi niya, notice the personal pronoun He. Palaging sinasabi ng ating propeta. He, sabi kasi ng ibang mga reliyon, mga grupo, yung Espiritu daw, ay isa lamang lakas, isang kapangyarihan. Parang isang hangin. Pero ang sabi dito sa Scripture, the Lord Jesus Christ Himself speaking, howbeit when He is a personal pronoun. Hindi ito bagay. He is a person. Can you say amen? He, the Spirit of truth, is come. He will guide you into all truth. Espiritu kasi siya ng katotohanan. Hindi, pagka dumating siya sa inyong buhay at nanahan, gagabayan ka sa buong katotohanan. Hindi ka iiwas, hindi ka patatanggihin sa anumang bahagi ng katotohanan, kundi gagabayan ka sa buong katotohanan. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Amen. May the Lord add these blessings to the reading of the Word. Marin tayo magsiupo ngayong gabi. Titiwala ako na kayo ay pinagpapala at natututo sa ating Sunday School at maraming mga bagay na natatalakay na makatutulong ng gusto, lalo na po sa mga baguhan, para kapag ang inyong lingkod ay nangaral tungkol sa mga bagay na tinatalakay ng mga Sunday School teachers natin, ay makasunod na kayo ng madali at higit niyong maunawaan ang aking sinasabi. Tulad nitong pagkakataong ito, yung Sunday School at saka yung aking pangaral ay magkaugnay. So, ang pinag-usapan natin ay ebidensya, ang palatandaan, sabihin na natin, na talagang taglay mo na yung Espiritu at yung Espiritong yun ay nananahan na sa iyong buhay. Yan po ay matagal na katanungan na sa isip ng maraming mga tao kasi iba-iba po ang turo ng iba't ibang grupo tungkol dyan. At kahit po dito sa message, dahil sa nanggaling sa iba't ibang grupo, yung mga believers, meron pong mga teachers ng message na may bahid pa nung mga katuruan na itinuro sa kanila dati dun sa denominations. And so, minsan sa kanilang pagtuturo ay naihahalo nila yung konseptong yun sa pagtuturo kung ano ba talaga ang ebidensya ng Espiritu Santo. Alright? So, nandyan yung naniniwala ang iba na ang ebidensya ay ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Pero alam natin na napakaraming nagsalita ng iba't ibang wika na ngayon, amen, ay wala na dito sa ating piling. Amen? At maraming mga nagsalita ng iba't ibang wika sa iba't ibang grupo ng Kristyanismo na ngayon ay persecutor na ng church at napaka-worldly na ng pamumuhay. So, sigurado tayo na hindi yun ang katibayan na nananahan ng Holy Spirit sa iyo. Dahil the Holy Spirit will not do such things. The Holy Spirit will not persecute the Word. The Holy Spirit will not turn against the Word. And the Holy Spirit will not be worldly. That is for sure. Amen. So, ang iba naman ay nagtuturo ng ang ebidensya ng Banal Espiritu ay ang bunga ng Espiritu. Love, joy, peace, long-suffering, so on and so forth. Ito marahil ang pinakamalapit na pagpapaliwanag dahil ang bunga ng Holy Spirit ay bahagi ng salita ng Diyos. Bahagi ni Kristo, right? Dahil siyang Holy Spirit. Yung Holy Spirit sa si Kristo ay iisa. Amen. Nasaan yung Espiritu lang sa panahon natin. At meron siyang mga bunga. Right? Pero, alam nyo, itong mga bunga ay pwedeng ma-impersonate in a human way. Merong mga tao na para bang
may mga katangiang ito inilagay sa kanila sa pagkapanganak nila, di ba? Mayroong sadyang matiisin, may sadyang tawag dito, sadyang marunong, merong sadyang sabihin natin mapagmahal. So we can be deceived into believing na yung tao ay meron ng Espiritu Santo, samantalang it's all human. It's all human virtues. Alright? So, kaya gusto nating mahanap kung ano ba talaga yung tunay na ebidensya, yung walang dudang ebidensya at maaari mong, kumbaga, panghawakan, na yun na nga, pagkataglay mo yun, amen, ay tiyak ka na nananahan na sa iyong banal na Espiritu. Alright, at dito sa ating panahon, sa pamagitan ng ministry ng seventh angel, mensahero sa huling panahon, ikapitong kapanahunan ng iglesia, ipinangako ng lahat ng mga hiwaga ay maihahayag. Ang mga hiwaga patungkol sa Diyos, particularly. Amen. Revelation 10:7, in the days, amen, in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound. So meron ditong tinig na ipinangako na tutunog sa ating panahon. Right? Ikapitong kapanahunan ng iglesia, Laodicea, kapag ito raw ay pinatunog na, kapag sinimulan niya na yung kanyang mensahe, then the mystery of God should be finished. Alright. Mystery of God is the mystery of deity, mystery of the tawag dito, all the mysteries that pertain to God. Alright? Kaya minsan, ang paliwanag ng ating propeta ay ganito, all the mysteries. All the mysteries. Bakit? Kasi ang Diyos ay isang misteryosong being. At napakaraming mga hiwaga sa kanyang buhay, amen, na bumubuo sa kanyang persona. Naintindihan niyo ako? Alright. So, yung mga hiwagang yun, pagka yun ay nahayag na lahat, then, pwede niyong sabihin, ay nahayag ang hiwaga ng Diyos. Kumbaga siya isang mahiwagang persona na binubuo ng maraming mga maliliit na hiwaga. At sa huling panahon, yung mga hiwagang yun ay mahayag through the ministry of Malachi 4:5 and 6, Revelation 10:7, Luke 17:30, para ang Diyos ay makilala natin ng gusto. Alright? At ang tungkol sa Holy Spirit ay malinawan natin ng gusto. Kaya nga, sa ating panahon, magiging malinaw na kung ano ba talaga ang ebidensya ng pananahan ng Holy Spirit. Because that's part of the mystery na ngayon ay naihayag sa ating panahon. Hindi na kailangang magkaroon kayo ng pagdududa at mga tanong. Dahil habang meron kayong katanungan, ay hindi kayo magkaroon ng perfect faith. Hindi kayo makakilos ng nararapat. Amen? Hindi uubra sa pag-agaw. Pagka kayo ay masasama sa pag-agaw, kailangan meron kayong katiyakan sa inyong posisyon. Amen. At ang pananampalataya ang nagbibigay ng katiyakan. Amen. Sa kung sino ka, ano ang dapat mo asahan sa panahon na kinabibilangan mo, yun ang nagbibigay ng katiyakan sa iyo na pag dumating ang Diyos, pag tumunog ang trumpeta, pag nanawagan siya, ay sasama ka doon sa mga aagawin ng ating Panginoon. It takes perfect and rapturing faith para mangyari yan. So, kailangan lahat ng mga tanong ay linawin. Ang kailangan maging malinaw sa iyo. Amen. Ang tunay na kapanganakang muli, ang sabi ng ating propeta ay perfect, clear understanding of the Word. Alright. Merong paraan ng pagkaunawa na hindi mo maipaliwanag, lampas sa pag-iisip mo. Dahil hanggang ngayon, meron pa rin may mga bagay sa Biblia, hindi sa Biblia, kundi sa message, at sa Biblia din mismo, na hindi abot ng aking pag-iisip, pero merong pagkaunawa na galing sa puso, na tiyak ka, na ito ang salita ng buhay, na ito ang katotohanan. Katulad ni Pedro, nung tanongin siya ng ating Panginoon, nung yung mga disciples niya na dating sumusuporta sa kanya, sumusunod sa kanya, yung 70 disciples na sinugo niya para mangaral, para magtaboy ng mga masasamang espiritu at magpagaling. Amen?
nung sabihin niya malibang kanin yung aking laman at inumin ang aking dugo, ay wala kayong buhay sa inyo. Ang sabi nila, masyado nang matigas itong pangaral na ito. Hindi na natin kaya. At nag-alisan sila, hindi na nila sinuporta ng Panginoon, tinalikdan nila ang ating Panginoon. At ang sabi ng Panginoon kay Pedro at sa mga disipulos, kayo, kumusta? Aalis din ba kayo? Aalis na rin ba kayo? Hindi niya inuto-uto yung mga disipulos. Amen. Dahil alam niya, kung tupa sila, mananatili sila sa salita ng Diyos. Sabi niya, alis na rin ba kayo? At doon sumagot si Pedro, sabi niya, Panginoon, saan pa kami tutungo? Tanging ikaw lang ang merong salita ng buhay na walang hanggan. I'm sure hindi rin maintindihan ng gusto ni Pedro kung ano yung sinasabi niyang kainin yung kanyang laman at inumin yung kanyang dugo. Pero alam niya na yun ay salita ng buhay. Alam niya na yun ay katotohanan. May bindikasyon ng Espiritu sa kanyang Espiritu, sa kanyang puso na yun na ang Mesiyas. Amen. At sabi niya, saan pa kami pupunta? Ikaw lang ang merong salita ng buhay. Okay, John 10:14-16. Para po dun sa mga hindi natin kasama noong nakaraan. John chapter 10:14-16. Sabi sa verse 14, I am the good shepherd, and I know my sheep, and I am known of mine. Verse 15, as the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. Verse 16, and other sheep I have, which are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Gusto kong pansinin nyo dito na meron siyang sinasabing ibang mga tupa na wala pa doon sa kawan nung panahon nandito siya sa lupa, sa anyo ng isang tao. Alright, sino yung mga tupa niya na nandun? Yung mga disciples, yung mga sumusunod sa kanya, yung mga naniwala, yung mga nakinig na sa kanyang salita at tumanggap sa kanya. Pero ang sabi niya, hindi pa itong lahat meron pang iba na kailangan kong dalhin din dito sa kawan. At tignan niyo ang paraan ng pagdadala niya sa kawan. Hallelujah. Ang sabi niya, and they shall hear my voice. Anong paraan ng pagdadala ng Diyos sa kanyang kawan? Ang kanyang tinig. At ang kanyang tinig ay ang kanyang salita. Naintindihan niyo ba ako? Itong mga tupa ko na wala pa sa kawan ngayon, tupa na sila, wala lang sila dito. Kailangan hanapin ko sila. Kailangan puntahan ko sila sa kinaroroonan nila at magsasalita lang ako. They will hear my voice at yun ang magiging dahilan para sila mapunta sa kawan at magkakaroon lamang ng iisang kawan at iisang pastor. Amen. There's only one church, one Lord, one baptism, one faith. Hallelujah. At ang paraan ng kanyang pagdadala, pag-iipon sa kanyang tupa, paghahanap ng kanyang tupa, the voice. They shall hear my voice. There shall be one fold and one shepherd. All right. Tingnan natin sa verse 23. Talon tayo. And Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Verse 24, then came the Jews around about him and said unto him, itong mga taong ito, itong mga Hudyo, naririnig din nila si Jesus. Naririnig din nila nung panahon yun ang tinig. Naintindihan niyo ba ako? By their ear. Yung vocal, tawag dito, audio ng ating Panginoon ay pumapasok, naririnig nila sa kanilang tenga. Alright? At ang sabi niya, how long, ang sabi nila sa ating Panginoon, lumapit sila sa kanya, sabi, how long dost thou make us doubt? If thou be the Christ, tell us plainly. Habang sila yung nakikinig, ang nakukuha nila ay duda.
Gaano katagal mo kami pagdududahin, Lord? Tagal-tagal na, puro ko ano-ano sinasabi mo, ang nangyayari lang sa amin, lalo lang kami nagdududa na ikaw nga, si Kristo. Linawin mo na nga sa amin. I don't believe na yung salita ng Diyos, amen, ay pampagulo sa kung sino siya. Ang salita niya ay nag-ahayag kung sino siya. Pero may mga tao na ang reaksyon nila sa naririnig nila ay, naguguluhan kami. Kung ikaw si Kristo ay ano? Ang salitang pinahiran sa panahon. Remember, that's Christ. Alright? Kaya si Kristo, hindi lang siya yung Jesus na ipinanganak sa sabsaban. Makinig kayo ng gusto sa akin. Si Kristo ay salita na bago pa siya maging Jesus sa sabsaban. Kasi pagka nahinto tayo dun sa Jesus sa sabsaban, paano na yung mga salita nung nauna pang panahon? Yung Jesus sa sabsaban ay isa lamang manifestasyon ng kanyang being. Alright? At nanahan siya ng kapuspusan niya doon sa katawang yun. But before the flesh, before that Jesus in the manger, siya na yung sinamba ni Moises. Sinundan ng Israel. Siya na yung pillar of fire. Siya na yung pillar of cloud. Siya na yung bato na pinukpok nila doon sa ilang at naglabas ng masaganang tubig. Ang sabi sa Biblia, yun ay walang iba kundi si Kristo. So si Kristo ay ang salita sa panahon. Kaya dito sila nagkakaroon ng kalituhan. Kasi marahil alam nila by the book, amen, na merong pillar of fire. Alam ng mga Hudyo na merong sinamba si Moises. Alam ng mga Hudyo na merong creator. Pero hindi nila matukoy na yung creator na yun ay nagpapahayag ngayon sa anyo ni Jesus Christ. Hindi na nakikita yung present Christ, the present anointed Word. Nakita niyo yung kaibahan? You may know Him historically and not know Him in the present tense. Amen. At yun ay napakalungkot na kalagayan. Dahil knowing Him historically does not save you. Ang nagliligtas ay yung kasalukuyang pagpapakilala niya. Yung Kristo ngayon, yung pinahirang salita, yung nabubuhay na salita ngayon. Kaya importante na makilala nyo ang inyong mensahe at ang inyong panahon. Praise the Lord. Ano kaya kung merong naghihintay dito ng isang lalaki na magtatayo ng malaking-malaking arka? Abay, wala kayo sa inyong panahon. Dapat nabuhay kayo ng panahon ni Noe. Dahil yun yung Kristo sa panahon ni Noe. Yung arka, ang Kristo sa panahon ni Noe. Yung mensahe ni Noe, ang Kristo nung panahon yun. Kailangan tanggapin nila yun at kilalanin nila na yun ang tagapagligtas nila, yung salitang yun. Amen? Kailangan pumasok sila doon sa arka na ginawa para maligtas. But that was the time of Noah. This is a different age. Tindihan nyo? Hallelujah. So, kailangan matukoy natin ano ba yung Kristo ngayon. At yun ang tanong nila. Sabihin mo nga sa amin ng malinaw. Ikaw ba si Kristo talaga? Verse 25, tingnan natin ang sagot ng ating Panginoon. Jesus answered them, I told you. Sinabi naman na pala eh. Sinabi na. I told you and you believe not. Hindi nyo lang sinampalatayanan. Yun ang problema. Hindi problema yung paghahayag. Nangyayari yung naganganap yung matagal na. Ang problema, hindi kayo sumampalataya. Okay, the works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Verse 26. But you believe not. Hindi lang kayo naniwala sa salita ko, hindi pa kayo naniwala dun sa gawa ko. Ano pang magagawa ko para sa inyo? Pinarinig ko na sa inyo aking salita at ipinamuhay ko pa sa inyong harapan, pero hindi nyo pinaniwalaan kapwa. Wala, hopeless case kayo. They bear witness of me, yung mga gawa ko. Verse 26. Kaya, in conclusion, at si Kristo, pwede siyang mag-conclude because He is God in the flesh. Alam niya kung sino-sino mga tao. Alam niya kung sinong anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos. And so, sabi niya, ito ang dahilan
Alright, para malinawan na kayo, bakit di nyo ko makilala, di nyo ko matanggap, hindi nyo matanggap ang mga sinasabi ko? Ito ang dahilan. But ye believe not, alam niyo kung bakit di kayo sumasambalataya? Because you are not of my sheep. As I said unto you. Dahil ang sabi niya, only my sheep know my voice. Amen. And they follow me. A stranger, they will not follow. Alright, so kailangan ikaw ay bahagi nung sheep before the foundation of the world and listening to me para pagka nagsalita siya sa iyong panahon ay makilala mo yung kanyang tinig at makasunod ka sa kanya. Amen. So diyan din papasok yung ebidensya ng pagtataglay ng Holy Spirit. Kapag sheep ka, tataglayin mo yung Holy Spirit. And so, pag taglay mo yung Holy Spirit, you will recognize the voice. You will recognize the voice of the shepherd. Alright, so hindi lahat ay tupa, kaya hindi lahat ay dirinig. Hindi lahat ay tupa, kaya hindi lahat ay tatanggap ng Holy Spirit. Only His sheep have the capacity to hear His voice and believe from their hearts. They are the only ones that have the ability to hear by the inner teacher what the Spirit is saying through the voice of the messenger for each age. Verse 27. Patuloy siya, sabi niya, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Hallelujah. Amen. That's eternal security. Kung talagang tupa ka, huwag kang mag-alala. Sigurado ka sa kamay ng ating Panginoon. Hindi tayo naniniwala dun sa ligtas ka ngayon, tapos bukas hindi ka naligtas. Kung talagang ligtas ka at meron kang Espiritu Santo, mayroon kang token, may selyo ka ng Espiritu Santo, hindi ka pwedeng mapahamak kailanman. Walang makaalis sa iyo sa kamay ng dakilang pastor. Hindi ang iyong asawa, hindi ang iyong nanay, hindi ang iyong tatay, hindi ang iyong kaibigan, hindi anumang bagay. Wala kahit anumang bagay. Ang sabi ni Pablo, kumbinsido ako, hindi tayo maaaring hiwalay sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Anumang bagay sa mundong ito o sa mundong darating, kahirapan, kahubaran, are you listening to me? Pag-uusig. Wala kahit isa. Amen. Lalim man, kataasan man, kalawakan lang. Walang makapaghihiwalay sa atin. You are eternally secure. You are my sheep, and you have received my voice, and you have received the Comforter, the Spirit of truth. All right. Pinaliwanag yan ni Brother Barron sa Smyrnian Churches. Kung maalala nyo, sabi niya, yung panawagan sa bawat panahon, katulad nung Revelations 2:11, he that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the church. Sabi niya, bawat kapanahunan ay merong ganyang panawagan. Bakit? Kasi bawat kapanahunan ay merong tupad doon sa panahong yun na sila lamang ang may kakayanang makarinig ng sinasabi ng Espiritu. Anong Espiritu? Spirit of truth. Sa iglesia. Alright, sila lang ang tutugon, sila lang ang lalapit. Yung iba ay hindi makalalapit because simply they are not of His sheep. Acts chapter 2:38. Sikapin natin matapos na mabilis dahil gusto nating makabalik kayo ng maaga sa bahay. Makabalik na kayo ng maaga para sa ating communion service. Acts 2:38, very familiar scripture. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So itong Acts 2:38 ay parang isang tipanan na iniaalok ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung magsisisi ka at magpapabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus, sabi ay mapapatawad ang iyong kasalanan, your sins will be remitted, and ye shall receive the gift
of the Holy Ghost. Yung ating pinag-usapan ngayon. Yung Holy Ghost. Amen. Yung indwelling Holy Spirit. Hallelujah. Pagka nagsisi ka, amen, nagpabautismo sa kanyang pangalan, sa ibang salita ay mananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Nasusundan niyo ba ako? Very simple, di ba? Alright. So sa tipan, merong bahagi ang dalawang parties. Di ba? Ang tipanan ay ginagawa ng at least dalawa. At merong parte ang bawat isa. Okay? Merong obligasyon ng bawat isa. At ang ating obligasyon, ang ating parte, ang magsisi at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya kung meron dito hindi pa nagpapabautismo, hindi pa nagsisisi, huwag kayong umasa na matanggap niyo Holy Spirit, samantalang palagi niyong naririnig, kailangan niyong magsisi. Kailangan niyong magpabautismo sa tubig. Amen? Tapos, hindi niyo pinapakinggan. Hindi niyo mauobliga ang Diyos na ibigay yung kanyang bahagi. Dahil yung bahagi niya, patatawarin niya ang inyong kasalanan at ibibigay niya sa iyo ang banal na Espiritu. Ganun lang yan. May bahagi ka, may bahagi ang Diyos. Kung sa puso mo talagang nagsisi ka, at tinupad mo yung bahagi mo sa tipanang ito at nagpabautismo ka sa tubig sa pangalan ng Panginoong Kristo, then, hallelujah, pwede mo angkinin, pwede mong hilingin kay Lord, Lord, ginawa ko na yung parte ko, nansan yung parte mo, Lord? Bigay mo yung parte mo, Panginoon. Ito ang usapan natin, Panginoon. Ginawa ko. Amen, yung parte ko. Yung parte mo ay inaasahan ko na matanggap ko. Hallelujah, hindi ba ganun lang kasimple yun? Amen? Kung talaga naniniwala ka na ito'y salita ng Diyos at pangako niya, hindi mo kailangan na, magtawag dito, maglupasay o magngangawa at lahat. You can claim that in your heart. Ginawa ko na yung parte ko. Amen. Hallelujah. Tiyak ako na ibibigay niya yung parte niya. Dahil ang Diyos ay hindi po lilo, hindi po siya tumatalikod sa obligasyon niya. Katulad ng marami sa atin. Pag sinabi niya, sinabi niya. Pag sinabi niya, nakataya ang kanyang sarili doon sa kanyang salita. Kaya kung sinabi niyang gagawin ito, at gagawin ko to, siguradong gagawin niya yung sinabi niya. Amen. So kung talagang nagsisi ka na, nagpabautismo ka na, amen, hindi ka lang nagsisi at nagpabautismo dahil sa pinilit ka ni nanay o ni tatay, that's a different story. Pero nahayag sa'yo, kailangan kong gawin ito. Amen. Then, nakalinya ka para tanggapin ang banal na Espiritu. Amen. Maghintay ka. Hallelujah. Have faith that He will keep His promise. We don't have to scream and cry and beg. We need to thank Him and remind Him of His promise to us. Yun lang, Lord. Ako po yung maasa na. Lord, nagawa ko na yung aking parte. Lord, alam ko, ibibigay mo na. Alright. Dito pumapasok ang problema ngayon. Makinig kayo ng gusto. Ang problema ay kapag gagawin niya na yung parte niya, mananahan na siya, kaya lang dito nalilito yung iba dahil sa mga preconceived ideas. Darating na yung Holy Spirit, kagaya na ipinangako ni Lord. Kaya lang, yung pagdating niya ay kakaiba dun sa ideya ng taong nagpabautismo. At unconsciously, ay tinatanggihan niya yung parte ng Diyos na inaasahan niyang dumating. Amen. Bakit? Kasi marahil lang nasa ideya niya, kailangan mag-speaking in tongues ako. Kailangan manginig ang aking buong katawan mula sa talampakan hanggang sa ulo. Kailangan maramdaman ko yung malamig na nakilig na yon. Kailangan may sensasyon. Intindihan niyo? Kailangan may slay ako sa spirit. Mawalan ako ng malay. Kailangan, pagka ginanon ng preacher yung kanyang Amerikana, ay tutumba ako. What's that? Mga maling ideya tungkol sa Espiritu Santo. Samantalang ang linaw, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, pag ang mga aliw ay dumating, siya ay Espiritu ng katotohanan. So, ibig sabihin, ang pagdating niya ay sa pamamaraan ng paghahayag ng kanyang salita dahil siya ay Espiritu ng katotohanan. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Amen. Hindi mo alam habang nakikinig ka dito sa church, bautismado ka na, nagsisi ka na ng gusto, biglang may
pangangaral na ngayon mo lang narinig. Pero alam mo na hindi mo matatanggihan. Dahil ipinakita from Genesis to Revelation. Ngayon mo lang ito nakita. Ngayon ka lang nakarinig ng ganitong pangaral, pero hindi ka nilalayo kay Kristo. Ikaw ay nilalapit sa Kanya at nai-inlove ka habang ikaw ay nakikinig. Pero ang problema mo, hanap ka pa rin ng hanap ng sensasyon. Binibigay na ni Lord, tinatanggihan mo kasi hinihintay mo yung sensasyon. But He comes through the channel of the revelation of the truth because He is the Spirit of truth. Hallelujah. So yun ang problema. Iba kasi yung inaasahan nila doon sa aktual na pagdating ng Holy Spirit sa iyong buhay. Di ba? Remember, hindi natin sinasabing walang kaakibat na emosyon o walang sensasyon na maaari kang maramdaman pagka ang Espiritu ay dumating. Maaring mangyari yan, but that's not the evidence. Hindi yun ang ating basihan. Dahil marami nang kinilig dati, pero ngayon yun, sa mga artista na kinikilig. At sa mga bagay na nasanglibutan kinikilig. So you see, it's not the evidence. Hallelujah. Kailangan natin ng isang bagay na matibay na pag-aangklahan natin ng ating pananampalataya bilang ebidensya. Amen. Hallelujah. Marami sa atin ay naghahanap ng experience. Diba? Kailangan may experience ako. Well, I'm not saying na mali ang experience, pero experience alone is not enough. Dahil pwede kayong magkaroon ng experience doon sa katawan nyo, and still, it's not it. Because it's just the body. Alalahan nyo, may tatlong bahagi. Importante yung mga Sunday school natin dahil maintindihan nyo itong mga natalakay natin. Body, spirit, soul. Sa katawan nyo, pwedeng maramdaman yung presensya ni Lord. Hindi ibig sabihin na pinananahanan na kayo ng Holy Spirit. Kahit lasenggo, nararamdaman ng presensya ni Lord. Kahit lasenggo, amen, yung kapitbahay namin, tiyuhin ko, umatay ng service namin, minsan, wala siyang ginawa kundi mang-usig sa amin, pero kumilos ang Espiritu, abay napaiyak at napangawa. Bakit? Dahil sa presensya ni Lord, sa anointing ni Lord. Pero palagay nyo ba, pagkatapos noon na hindi na siya naglasing, kinabukasan, lasing na naman po si Tito. Bakit? Kasi katawan lang yun eh. Amen? Kaya nga, hindi tayo nakabase dun sa experience sa katawan lang. Amen? At dahil sa preconceived ideas, dahil sa mga naririnig na papanood sa TV, napapakinggan sa radyo, amen, pagka parating na yung Holy Spirit sana, pero dahil sa, okay, maganda yung sinabi ni Pastor, tama naman yun, pero nasan yung karanasan, nasan yung kilig? Hindi niya alam, nandiyan na yung Holy Spirit, saan yun ang salita? Hinahanap pa niya yung sensasyon. Sabihin ko sa inyo, maaring mangyari yung sensasyon, basta tanggapin nyo rin. Tanggapin nyo muna ang salitang ipinahayag. At pagka kayo ay tunay na tumanggap ng salita, ng Espiritu ng katotohanan sa inyong kaluluwa, ay maaaring magkaroon kayo ng kagalakan na hindi malirip. Can you say amen? Amen. Joy unspeakable and full of glory. At galing sa loob ay pwede kayong, amen, mag-express ng kagalakan at makaramdam ng kilig all over your person. Pero ang importante, pumasok muna doon sa kaloob-looban, sa kaluluwa. At maaring doon sa loob ay wala kayong maramdaman ng emosyon at lahat. But you just receive it by faith. You say amen, that's true. At pag kaya na umangkla na sa iyong kaluluwa, sa kaya unti-unting ma-express sa labas. Mula sa kaluluwa, lalabas sa espiritu. At maaaring mag-speaking in tongues kayo, maaaring makita kayo ng mga pangitain, maaaring makita kayo, makaranas kayo ng mga spiritual na bagay. Amen? Because that's the spiritual realm. At pagkatapos ay pwedeng gumaling yung karamdaman nyo sa inyong katawan. But that's just the body. Ang importante, amen, ay tinanggap nyo muna yung salita sa kaluluwa nyo. And then maaaring mangyari yun. Ang sinasabi ko, huwag nyo ilagay yung, palagi ko sinasabi, yung kalabaw doon sa likod ng kariton. Diba? Okay, lagay natin sa tamang lugar. Mga bagay-bagay. So maaaring, amen, makaranas kayo. Karoon kayo ng karanasan sa katawan. Magkaroon kayo ng karanasan sa espiritu. Pero,
the real receiving of the Spirit of truth, of the Holy Spirit, is by receiving the Word that is revealed in your age. Dahil yun yung katotohanan, yung Word, okay? And the Spirit is the Spirit of truth. Sana nasundan niyo ako? Alright, so pag tinanggap niyo yun, hallelujah, sa inyong kaluluwa, then you have received, amen, the Word, you have received the Spirit, and you are sealed in your soul by the Holy Spirit, you have received the token. Hallelujah. Sabi sa John 6:63 ng ating Panginoon, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profited nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and their life. Yun ang isulat yun. Alright. So the predestinated person for the age is made alive by the predestinated word allotted for the age. Alright, nilinawin ko. Yung predestinadong tupa ng panahong ito ay nabibigyang buhay or quickened ng predestinadong salita para sa panahong ito. Alright? May nakatalagang mga tao na tumanggap. Kaya sa bawat kapanahonan na may panawagan, he that has an ear. Bakit? Kasi sa bawat panahon yun, ay merong mga tupa na merong pandinig. Amen? Anong papakinggan nila kung walang maririnig? Kung walang salita. So merong salita sa panahong yun. So kailangan yung salitang nakatalaga sa panahong yun at yung tupa na nakatalaga ay magkita. Magtagpo. Kailangan magkaroon ng spiritual union. Can you say amen? Kailangan marinig nila yung salita ng Diyos sa kanilang panahon at sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay mabibigyan sila ng buhay. They will be quickened. Yun yung baptism of the Holy Spirit nila. Alright? Para mag-produce ng germ of eternal life. Amen? Kailangan magsama yung dalawa, the male and female coming together to produce the germ of eternal life. Parang ano lang yan yung tandang at saka inahin. Kailangan magsama sila para mangitlog yung inahin ng merong buhay. Kasi may mga inahin ngayon, may mga manok ngayon na nangingitlog sa pamamagitan ng feeds. Pero itlog na yun, kahit 1,000,000 taon mo ilagay sa incubator, hindi mapipisa. Bakit? Hindi niya nakasama yung tandang. At hindi siya nasalinan ng binhi. Para maging germatized, kumbaga yung binhi na nandun, yung itlog na nandun sa kanya. Para pag ito'y lumabas, ay mapisa ito sa tamang atmosphere. So ganun din, amen, kumbaga tayo yung babaeng parte. Si Kristo yung lalaki, di ba? Yung salita niya yung lalaki at meron tayong itlog sa ating puso. Predestinated, naintindihan niyo ba ako? Mga tupa na tayo bago pa itatagal sa libutan. Pero yung tupa, kailangan marinig yung tinig ng kanyang pastor. Yung itlog, kailangan makasalubong ng binihi. Nung salitang buhay. Yung salitang may buhay. Yung salitang may spirit of truth. Amen. Pagka nagkita yun, ano mangyayari? Magkakaroon tayo ng buhay. We become germatized. Amen. Doon lang pwedeng magluwal ang tao ng buhay ni Kristo. Pag nagtama, pag nagkasalubong, ang salita ng Diyos sa panahon at yung itlog, amen, sa inyo ng nobya, can you say amen, or tupa, sa kanilang panahon. Amen. Doon ka lang makakaasa na merong mapipisang sisiw. At yun ang tunay na born-again experience. Amen. Ang problema sa maraming church ngayon, daming mga bukok na itlog. Walang buhay. Mukhang itlog din pero bugok. Hindi pwedeng mapisa. Hallelujah. Salamat sa salita ng Diyos na dumating sa ating panahon. Nagbigay ng buhay sa atin. Hallelujah. Tingnan niyo sabi ng ating prophet sa Why Little Bethlehem. I worship Jesus Christ. Prophet now speaking, I worship Jesus Christ. And everybody else worship Jesus Christ. Pero anong pagkakilala nila kay Jesus Christ? Yun ang tanong. They worship Jesus of Nazareth. They worship Jesus 2,000 years ago. But how about the Jesus of today? Pero kita niyo sabi ng ating prophet, I worship Jesus Christ, the presence of Jesus Christ right now. Alright? Pag-isipan niyo ng gusto yun. Huwag lang kayo mag-worship kay Jesus.
Kailangan ma-recognize nyo siya na siya yung Jesus na ngayon, narito kayo ngayon sa presensya mismo ng ating Panginoon. Right now. Which is, in-identify niya kung sino yung Jesus Christ right now, which is His Word that's manifested in this age. Si Jesus Christ daw na tunay, yung mapapakinabangan yung Jesus Christ, ay yung Jesus Christ na kasalukuyan, na walang iba kundi ang salita niya, na nahayag. Anong nahayag? Ano ibig sabihin nun? Pangako sa panahong ito na ngayon ay natutupad at nakikita mo sa iyong harapan at iyong pinupuntahan at nilalakaran at nakikipag-isa ka, that's Jesus Christ. At doon mo lang siya mawo-worship ng tama. Ang sabi ni Jesus Christ, they worship, they know not. But the Father seeketh such that worship Him in spirit and in truth. Amen? Maraming sumasamba kay Jesus. Amen? Sa Espiritu at kung ano ginagawa nila. Pero wala silang katotohanan. Sabi sa Biblia, ang tamang pagsamba ay hindi lang sa Espiritu, kundi sa Espiritu at katotohanan. Anong katotohanan? Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na nahayag. Alright? So, anong sinasabi ko para doon sa mga baguhan? Ano ang promised word today? Na merong, amen, darating na Elias sa huling panahon? Na magsasauli ng puso ng mga anak pabalik sa mga magulang. That's a promise for this day. Ang totoo, ilang bahagi na lang noon ang natitirang dapat matupad. Dahil yung malaking bahagi noon natapos sa Elias ay dumating at umalis na. At hindi nila namalayan at ginawa nila kung anong gusto nilang gawin sa kanya. Pero yung mensahe niya na dinala, amen, ay meron pa rin hinahanap na mga tupa. Behold, I send you. Kayo'y kasama doon sa pangako. Hindi lang si Elijah. Tapos na yung parte niya. Doon tayo nagkakamali minsan. If we dwell only on the prophet, kailangan makita niyo yung parte niyo. Behold, I send you. Amen. Kung wala kayo, wala rin kwenta yung pagkakasugo kay Elijah. Dumating na si Elijah, ginawa niya na yung kailangan niyang gawin. Iniwan niya na yung mensahe. Ngayon yung mensahe niya na patuloy na nagtatrabaho saan? Sa you. Amen. Hallelujah. Dahil ang gagawin nun ay ipapanumbalik ang inyong puso, ang inyong pananampalataya sa original na pananampalataya ng mga magulang natin. Who are the apostles? Susundan niyo ba ako? Amen. Hallelujah. Yun ang sinasabing isa sa mga example ng word that is manifested today. Ilan sa mga tao ang nakakilala ng scripture niya na natupad na sa ating panahon? Intindihan niyo? So may pangako na may darating na bride na walang bayad, walang dungis. Yan ay nagaganap na. Pero gaano karami ang nakakaalam na nagaganap yan? May sinasabi sa Biblia na si Jesus Christ as the Son of Man will be revealed again in the last. Luke 17:30, as it was in the days of Lot. Nandun na ba tayo sa katulad na panahon ni Lot? As it was in the days of Noah. Nandun na ba tayo? So shall it be when the Son of Man is revealed again. Natutupad na yun ngayon, pero ilan ang nakakaalam? So yun ang sinasabi dito ni Brother Branham na Jesus Christ is the Word that is manifested now. Amen. Hindi lang yung Jesus na nagbigay ng redemption sa atin, which is good. Kailangan natin ma-recognize yun. Pero doon sa Isaiah chapter 61, nung nandito si Jesus, in-identify niya yung hangganan ng kanyang ministry. Ang sabi niya, amen, siya ay darating, siya ay pumarito para magpagaling, magpalaya ng mga nabibihag at para i-proklama ang mabuting kaarawan ng Diyos. Pero huminto siya doon at binalik niya sa pare yung Biblia. And he said, this day the scripture is fulfilled. Okay, ginawa niya yung parting yun. Pero yung Jesus Christ na yun ngayon, ay gumaganap na nung bahagi na iniwan niya, ang sabi, at siya ay, paparito para hatulan ang sanglibutan. At hindi na mamalayan ng tao, papasok na tayo doon. Right, amen. Nasa panahon tayo na kung saan ang awa at ang paghatol ay magkadikit na magkadikit. Na pag-alis ng biyaya ay wala nang matitira dito kundi paghatol.
Hanggang ngayon, ang biyaya ay unti-unting naiipon na lamang sa mga believers, sa nobya. At darating ang panahon, ang biyaya ay mapapasanobya na lamang na pagka inalis ang nobya, wala nang matitirang biyaya sa ibabaw ng lupa, kundi paghahatol na lamang. So you see, amen? Importante, makilala mo yung manifested word. Alright? Marami pa akong maring matukoy ng mga scripture, but iwanan natin dyan sandali. We have seen a star, sabi ng ating prophet. Sabi niya, and in the days that we are now living in, yun ang importante. Doon sa kinabubuhayan yung panahon. Kailangan makilala nyo si Kristo. In the days that we are now living in, there is an allotted word. Alam niyo ibig sabihin ng allotted? Parang allotment, di ba? May allotment. Diba? May itinalaga, may inilaan para sa iyo. Yun yung allotment mo. Meron palang inilaan na salita para sa ating panahon. There is an allotted word. Amen. Hindi ito panahon ng pagtawid sa dagat. That's an allotted word for Moses and the children of Israel in the time of Exodus. But that's not the allotted word for today. Ano kaya kung tinatawag na ni Lord ang bride ngayon? Pagkatapos sabihin ng isa sa'yo, teka muna, wala pang dumarating na nagbubuka ng dagat. Doon ako susunod. You see, you're out of your place. Out of your time and out of the word. Amen. There is an allotted word, a promise for this age. We believe that the Holy Spirit is here on earth now. Amen. Anong ginagawa niya? The Holy Spirit is here, the Spirit of truth. Kagaya ng pinangako ni Lord, is here now, kailan ngayon, trying to find hearts. Ang sabi niya, hahanapin ko sila. I must bring them in also. Amen. At yun si Jesus Christ ngayon sa inyo ng Holy Spirit ay naghahanap ng mga puso to manifest and to bring to pass by vindicating the word that's now prophesied for this day and hour. So naghahanap daw siya ng mga puso. Amen. Na mananampalataya. Para sa pamamagitan nila ay mahayag at matupad ang salita ng Diyos. Mapagtibay na hinuhula para sa araw na ito at panahon na ito. Amen. So hindi lang ito pagkilala dun sa salita, kundi kailangan ikaw at yung salitang napapanahon ay maging magkaisa at ikaw ang maging katuparan ng salitang napapanahon. Sana nakikita niyo ako. Nakikita niyo ibig ko sabihin. Amen. Hallelujah! Ikaw at ang salita sa panahon mo, kailangan magkaisa para ikaw ang maging katuparan ng salita. Hindi lang ito pamumuhay ng mabuti. At mabait, marami siguro mas mabait sa inyo. Pero hindi yun, na pinag-usapan natin. Yung ikaw ang maging katuparan ng salita sa iyong panahon. Amen. At yun ang magbibindi ka ng salita ng Diyos na napapanahon. Hallelujah. So there is a predestinated group of people for this age that have the ability to hear the allotted word or the voice for this age, and there would have been no purpose in that voice being sounded for the age. And the evidence that you are a part of this is that you can receive the word when it is presented to you. Wala sigurong saysay na merong nakahulang Elijah ang darating kung walang tatanggap ng kanyang mensahe. Naintindihan nyo? Kagaya ng sabi ko kanina, ikaw yung you, kayo yung you. I will send you, Elijah. Amen. Alright? So, pagka kayo, na-recognize nyo na ako yun. Ako yung dadalhan ng mensahe para ibalik doon sa original pananampalataya. And you become that, then you are, manifesting the promise. Amen. You are manifesting the promise right now. Hallelujah. And the evidence that you are a part of this word, this promise, is that you can receive the word when it is presented to you by the Spirit of truth. Hallelujah. Right? Anong ebidensya? Na ikaw ay pinananahan ng Holy Spirit. Anong ebidensya na ikaw ay pinili ni Lord? When you can receive the promise, the allotted word for your age. Amen. Hallelujah. Alright? Ang bautismo ng Espiritu Santo ay hindi po niya binabago ang tao mula sa kambing patungo sa tupa.
Ito pa isang misconception. Sabi ng mga narinig natin, pagka natanggap mo Holy Spirit, dati kang kambing, magiging tupa ka na. No, Holy Spirit ay dumating para lang makilala ng mga tupa na tupa sila. Amen. Tupa na sila, sabi ni Kristo, pero kailangang dalhin ko pa sila sa kawan. They will hear my voice. Hindi ibig sabihin na when they hear my voice, they become sheep because they were goats before. No, they were sheep to begin with. At kapag narinig nila yung tinig niya, yun lang ang magpapatunay na tupa talaga sila. Nung pasimula pa lamang. Naintindihan nyo? So the baptism of the Holy Spirit, amen, does not turn a person from a goat into a sheep. But this is, amen, a vindication na kayo ay tupa na dahil natanggap nyo ang salita ng Diyos. Parang yung ulan na dumadapo sa kapwa mabuti at masama. Yung ulan na hindi nagbabago dun sa mga klase ng halaman na kanyang pinapatakan. Yung makahiya ay makahiya pa rin. Amen? Yung panirang damo ay panirang damo pa rin. Amen? Yung trigo ay trigo. Hindi nababago yun sa pagpatak ng ulan. Ano ang ulan? Ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay dumarating para lang makilala kung sino ka talaga, kung ano yung nasa loob mo. Palalabasin niya yung bunga na nandyan sa loob. Kasi bumaba sa inyo. Amen. Hallelujah. So yung ating response sa tinig ang magpapahayag kung ano tayo. Kung tupa ba tayo o kambing tayo. Yun. Hallelujah. Katulad ng kwento ni Barbara tungkol doon sa agila. Diba? Yung magsasaka, nakakuha siya ng itlog ng agila sa pugad ng agila at pinalimliman niya doon sa inahin niya at napisa nung inahin sa madaling salita. At nung mapisa siya ang pinakakatuwang itsurang sisiw. Katuwang itsura niya sa lahat. At akala niya nung pasimula ay sisiw siya. Kasi ang nagpapakain sa kanya ay inahin. At ang kumakahig para sa kanya ay ang inahin. At nagsusubo ng pagkain niya ay inahin. At pinakakain siya ng mga bulate at lahat ng klase ng pagkain doon sa kamalig at doon sa bakuran ng magsasaka. Hanggang sa isang araw, yung kanyang tunay na ina ay nagawi doon sa bakuran ng magsasaka. At yung kanyang tunay na ina ay sumigaw. Amen. Wow! At yung sigaw na yun, which is the voice, which is the word, are you listening to me? Hallelujah! Nung marinig ng mga sisiw, pulasan sila, takbuhan sila doon sa ilalim ng kanilang inahin. Natakot sila doon sa tinig ng inang agila. Samantalang yung agila, nung marinig niya yun, merong kakaibang naramdaman sa kanyang puso. Sabi niya, there's something about that voice. Hallelujah! At yung reaksyon niya dun sa tinig ang nagpakilala kung sino siya. Hindi siya ginawang agila ng tinig. Yung tinig ay nagpakilala sa kanya na ikaw ay agila. Hindi ka para dyan sa bakuran ng magsasaka. Hindi ka para dyan sa, hallelujah, sa putikan at nagkakahig ng mga bulate. Lumipad ka dito sa aking kinaroroonan. Yung tinig ng agila ang nagturo sa kanya kung paano mabuhay tulad sa isang tunay na agila. At di nagtagal siya, pumilan lang sa langit kung saan siya nararapat because he's an eagle to begin with. Amen. Kinailangan lang yung tinig ng inang agila para malaman niya na siya ay agila. At yung response niya, yung tugon niya doon sa tinig, ang nagpakilala kung sino siya. At yung tugon ng mga sisiw sa tinig, ang nagpakilala kung sino sila. So what is the evidence? Paano ka magre-respond sa word? Pag narinig mo ba na, amen, na walang tatlong Diyos, yung trinities of the devil, tatakbo ka ba sa inahin mong iglesia? Magtatago doon? Samantalang wala naman talagang tinuturo ang Biblia na tatlong persona ang Diyos. At walang sino man na nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo sa Biblia. Yan ay sinimulan ng Romano Katoliko. At pinagpatuloy ng ibang mga protestante. Pero nung pasimula, ang lahat
na nabautismuhan sa kasaysayan ng mga mananampalataya ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Kung hindi galing kay Kristo yung turo ng Trinity, saan galing yun? Alright. Bakit matatakot ka? Bakit kakanlong ka dun sa mga malalaking denominasyon na nagturo ng ganon? Samantalang malinaw na sinasabi ng tinig ng Diyos. Amen? Na walang sino mang nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa Biblia, kundi sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Anong reaksyon mo sa salita? Anong reaksyon mo pagka nasaway ka? Yun eh. At ang pinagsaway naman sa iyo, salita ng Diyos, tinutuwid ka lang naman. Wala akong pakialam kung gaano katagal ka na dito sa message. Pag dumating sa punto na ikaw ay kailangan sawayin dahil meron kang maling ginagawa at hinarap sa iyo ang salita ng Diyos, anong reaksyon mo? Hindi ka gagawing agila, hindi ka gagawing sisi, papakita lang kung ano ka sa pamagitan ng response mo sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Marahil, kung titignan ka, hindi ka makabasag pinggan, napakagalang mo, napakainin mo, parang ang bait-bait na tao. Hindi, subukan mo yan ng salita ng Diyos. Yan tayo magkakaalaman. Baka may natatagong tigre yan sa kanyang kalooban. Kailangan lang ng salita ng Diyos para yun ay lumabas. Amen. Praise the Lord. Your response to the word will reveal who you are. Ang response mo sa message of the hour, ang maghahayag kung sino ka. Kaya kailangan natin marinig. Kailangan natin marinig. Palagi ang salita ng Diyos dahil ano yun? Yung, habang nagre-respond tayo, ano nangyayari? Nahihayag kung sino tayo. Amen. Pasan ko na marami para matapos tayo. Right. Ito tayo sa Matthew 25, 1 to 13. Ito ay yung parable ng 10 virgins. Sabi sa verse 1, Matthew 25, verse 1. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And the 5 of them were wise, and the 5 were foolish. 10 birhen. Ang sabi, kumuha ng kanilang mga lampara, ilawan, at sila'y humayo para salubungin ang nobyo. So yung nobyo ay si Kristo. So ito'y nangungusap tungkol sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon. At ang sabi, yung 5 dito sa 10 birhen na ito ay mga pantas o matatalino at yung 5 naman ay mga mangmang, foolish. So pansinin nyo na ang kaibahan ng dalawa, ang nagpaiba sa kanila ay hindi yung kanilang ganda, hindi yung kanilang kayamanan, hindi yung kanilang mga pananamit o ano pa mang bagay, kundi ang nagpaiba sa kanila ay ang karunungan. 5 of them were wise. Yung 5 ay nakatanggap ng karunungan mula kay Lord. Hallelujah. At sabi dito sa verse 3, and they that were foolish took their lamps and took no oil with them, and the wise took oil in their vessels with their lamps. So pansinin nyo, yung mga marurunong ay kumuha ng langis, naglagay ng langis sa kanilang sisidlan, kasama ang lamparahan. Alright, samantalang yung foolish ay hindi nagdala ng langis. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Alam natin yung langis ay ang Holy Spirit, right? And at midnight, there was a cry made. Cry made, ano yun? Yun yung voice, yun yung allotted word. Are you listening to me? At midnight, sa panahon ng gabi, narinig yung sigaw. Behold, the bridegroom cometh. Announcement of the coming of the Lord. The bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Then all those virgins arose. Lahat sila
ay nagbangon and trimmed their lamps, pinag-igi ang kanilang ilawan. And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. Hindi kayo nagdala ng langis, mas ngayon, hingi-hingi kayo ng langis. Ano yun? Amen? Kasi hindi nila matanggap yung tamang paraan ng pagtanggap ng langis, the Holy Spirit nung pasimula. Alright? At ngayon, nakita nilang parating na si Lord, nandyan na si Lord, lahat ng tanda, nandyan na. Amen? Gusto nilang matanggap din yung Holy Spirit na yun. Tinanggihan nila nung una. Sadyang hindi sila nagdala ng langis. They refused the oil, ang sabi ni Brother Branham. Pero ngayon nakita nilang, kailangan pala yung langis. Ngayon nanghingi na sila dito sa mga wise. Wise talaga yan eh. Di ba? Kaya nanghingi sila. Kaya lang ang problema, yung kanilang konsepto sa pagtanggap ng Holy Spirit, mali pa rin. Kaya nanghingi sila dun sa wise eh. Kaya ang sagot ng wise ganito, hindi, alam kasi ng wise, mali yung konsepto nila. Mali yan, hindi nyo nakukuha yan sa tao. Hindi nakukuha yan sa sensation and so on and so forth. Amen? Sabi niya, sige, kagaya ng paniniwala niyo, pumunta kayo dun sa nagbebenta. Nakita niyo, kung di pa naman naniniwala sila sa ganun, bakit sila hahayot para maghanap ng nagbebenta ng langis? Kasi yun yung konsepto nila. Mali yung konsepto nila ng pagtanggap ng langis. Nakita niyo yung parable? And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered and saying, not so. Let there be not enough for us and you, but you go rather to them that sell and buy for yourselves. Kasi yan ang inyong pagkakaalam. Nabigyan kayo ng chance dati, tinanggihan nyo, umalis kayo ng walang langis. Ngayon, hihingi kayo ng langis. Bumili kayo ngayon doon siya nagbebenta kagaya ng iniisip nyo. And while they went to buy, the bridegroom came. And they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. And afterward came also the virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, verily I say unto you, I know you not. Si Lord, merong hindi kilala. Kala ko ba alam niya lahat ng bagay? Say, omniscient. Alam natin, yung know dito ay, intimate relationship. In other words, hindi kayo nagbuntis sa pamamagitan ko. We never had relations. We never had relationship. Alright? Tandaan nyo, amen, na yung sa Genesis, ginamit dito sa salitang ito. Yun ang ibig sabihin, di ba? Alright? I know you not. Doon din sa mga nagpalayas ng demonyo at lahat. Ang sabi, pagdating ng araw, maglalapitan sila at sasabihin, Panginoon, hindi ba, nangaral kami, so on and so forth, sa iyong pangalan. Pero sasabihin sa kanila ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, mga tagagawa ng katampalasanan. I never knew you. Hindi ko kayo kailanman nakarelasyon. Yung know dito at saka yung receiving ng Holy Spirit ay magkakonekta. You never had my spirit. You never received my word. That's why I never knew you. You were never quickened. Naintindihan nyo? Hindi kayo kailanman nagkaroon ng buhay. Hindi kayo nabuntis ng aking salita. We never had relationship. Now, itong mga taong ito, virgins din ito. Ligtas ito, mga kaibigan. At bibigyan ng buhay na wala hanggan sa white throne judgment. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay yung may taglay na Holy Spirit sa pagdating ng nobyo. Itong mga birhen na ito, hindi nagkaroon ng relasyon sa Kanya, hindi tumanggap ng Holy Spirit, tinanggihan nila ang Holy Spirit, tinanggihan nila yung word of the hour. Naintindihan nyo? But they were virgins. Malinis din ang pamumuhay. Mabait din sila. Marahil may kabanalan din pagmasdan ng kanilang itsura. But they never received the word. Amen? Hallelujah. That is being carried by the Spirit of truth. Sa kanilang panahon. Alright? Kaya anong ebidensya? Sinong may Holy Spirit? Yung tumanggap ng salita sa kanilang panahon. Kahit gaano kagandang itsura niya, kahit gaano kabanal ang itsura niya, kung hindi matanggap ang mensahe sa uling panahon, yun ang katunayan na wala siyang Holy Spirit. Naintindihan niyo ba ako? Wala siyang token. Praise the Lord. Sana kasunod kayo. Amen? Amen? So, sabi niya, watch therefore, for you know neither the day nor the hour when the Son of Man cometh. Sa revelation of Jesus Christ, ito sabi ng ating prophet, para makita niyo na hindi lang ito galing sa akin. Sabi niya, there will be weeping. There'll be weeping
and wailing. Magkakaroon daw ng pagtangis. Pagdaing. There'll be weeping and wailing. Ano yun? Great tribulation. There'll be weeping and wailing. The sleeping virgins, which is the foolish virgins. Naintindihan niyo ba? Hallelujah. Iwasan natin ang unnecessary movement, please. Okay? Sabi dito, the sleeping virgins will be wailing. Foolish virgins. They represent the church that, what? Refused to get oil. What is the oil? The Holy Spirit. And what is the Holy Spirit? Today, it is in the form of the revealed truth. Revealed word. Tinanggihan nila ang oil, amen, na ngayon ay nire-representa ng pinahayag na salita because the Holy Spirit is the Spirit of truth. Sundan niyo ako? So they refuse to get oil, symbol of the Holy Spirit. Sabi ni Brother Branham, in their lamps, symbol of the body or the holder of the oil. Alright? Virgin sila, pero hindi sila napuspos ng Holy Spirit. Naintindihan nyo? Hindi sila nalagyan, nabuhusan, pinanahanan ng langis, which is the Holy Spirit, sa kanilang katawan. The holder of the oil. Alright? Symbol of the body or holder of the oil until it was too late. Huli na nung maintindihan nila. Tama pala yung serpent seed. Tama pala yung predestination. Tama pala yung baptism in the name of the Lord Jesus. Tama pala yung babae hindi dapat nagpapantalon. Tama pala. But it's too late. So you see, the oil is something that they refuse. It wasn't that they were no good people, they were virgins, and that signifies a high moral order, but they didn't have oil in their lamps. So they were cast out where there was wailing and gnashing of teeth. Alright, so yung Holy Spirit, yun din yung token. Tinatalakan ni Brother Joel. I'm going to end on this note. Yung Holy Spirit, yun ang token sa ating panahon. And titignan natin ngayong umaga, before we close, kung paano ba matatanggap yung token at hindi lang matatanggap, paano ma-apply. Dahil remember, kailangan, ayon sa Bible study natin, kailangan i-display yung token. Kailangan i-apply yung token, hindi lang tanggapin. Amen? Yung mga Israelita, ano kaya kung pinanatili nila sa timba yung dugo ng kordero at tinabi nila sa isang sulok? Nasa kanila yung token, pero hindi in-apply. Kailangan ipahid ayon sa instruction, alright? So, token has to be received and applied, amen, in the right way. Punta tayo sa scripture para makita tayo ng halintulad. ng tipo, si Rahab sa English, Rakab sa Tagalog. Si Rahab na isang harlot sa panahon na kung saan ay merong paparating na paghatol. Nakikinig ba kayo sa akin? Si Rahab sa panahon na kung kailan ay may paparating na paghatol. Kapareho ba ng ating panahon? Ang panahon natin ay nasa ilalim na ng judgment. At merong paghatol ng nakaambang dumating sa ibabaw ng lupa. At kahit sino, alam nila, merong mangyayaring, amen, kasakunaan sa hindi malayong hinaharap. Natatakot sila. Alam nila yun, nararamdaman nila. Ang nature ay nagsasabi. Ang mga scientists ay nagsasabi. At kung sino-sinong mga propeta nila ay nagsasabi. What's that? Para patunayan na itong panahon ito, hindi na magwawakas ang mundong ito, ang present civilization ay wawakasan ng ating Panginoon. Pending judgment. Hallelujah. Is at the doors. So si Rahab ay isang harlot, pero nung panahon yun, ay tinanggap niya yung mensahe ng 2 tiktik. Yun yung mensahe sa kanyang panahon. Yun yung tinig ng Diyos sa kanyang panahon. Meron pa akong tupa na nandoon. Amen, kailangan hanapin ko. At kinailangan magsugo siya ng mensahero na may dalang mensahe para makuha yung pinili ng Diyos doon sa bandang yun. Narinig niya yung mensahe at tinanggap niya yung mensahe. At anong nangyari? Paano napatunayan na tinanggap niya yung mensahe? Sinunod niya yung sinabi ng mensahe. Hallelujah. At kanyang pinahid yung token sa pamamagitan ng ng pagsasabit ng pulang panali. Pulang tali.
Doon sa kanyang bintana. Bakit? Kasi yun yung sabi ng mensahe. Tignan nyo ang tipo. Amen? Si Rahab ay isang harlot, kung paanong tayo ay harlot, spiritually speaking, dati, amen, nasa panahon ng pending judgment. Pero merong mensahe, merong mensaherong may dalang mensahe, tinig ni Lord. Hallelujah! At yung mensahe ngayon nagbigay ng instruction sa atin kung paanong i-apply ang token. At nung suntin ni Rahab, pwede sana siya mga tuwira sabihin, parang mas maganda yung asul. Favorite color ko yung asul, wag na pula. Pwede ba mga mensero, asul na lang? Hindi siya nangatwiran sa mensahe ng mga tiktik. Hindi nagpasakop siya. Wala akong pakialam kung anong paborito niyang kulay. Ang sabi, pula! At ang sinabi niyang tali ay pula. Hallelujah! Bilang pagsunod sa mensahe, and that became the applied token. Yung mensahe niya, amen, at sumisimbolo saan? Sa Holy Spirit, the token, amen. Yung mensaheng yun sa kanyang panahon, at nung sundin niya, magpasakop siya, ginawa niya, ayon sa mensahe, hallelujah, yung dapat gawin, ano nangyari? Naging displayed token, yun ang naging token niya. At yun ang nagligtas sa kanya sa kapahamakan. Children of Israel, the time of the Exodus, when the death angel was going to come by, judgment is coming. But the children of Israel applied the token of the blood on the doorpost, katulad ng sinabi ng mensahero, and lintel according to the prophet's message of that hour. So you see, amen, Rahab could have refused to receive the message of the two spies and refused to put out the scarlet thread, pero siya ay pinili at yun ay kanyang sinunod. Tinanggap niya, hindi siya nangatwiran. Ang children of Israel, ganun din, pwede sanang tumanggi sila at sabihin, masyado namang, para namang walang ka-glamour-glamour yung pinagagawa mo sa amin. Papadungisan mo yung hamba ng aming mga pinto ng malansang dugo ng kordero. But that's what the Word says! Hallelujah! So you see, yung paano kayo magre-respond sa Word will determine, amen, kung meron ba kayong Holy Spirit, karapat-dapat ba kayong panahanan ng Holy Spirit? At nung kanilang gawin yun, sa kabila ng, amen, marahil ay hindi maganda sa pakiramdam nila, hindi maganda sa itsura sa kanilang paningin. But that's what the Word says. Amen. Notice now, sabi niya, look at the message going forth before the token is applied. Ang mensahe kailangan dumating muna bago maipahid ang token. Kailangan dumating muna si Moses, bigyan sila ng instruction, bago maipahid yung token. Kailangan dumating muna yung spies, bago maipahid ni Rahab yung token, ilaglag yung token. Intindihan nyo, walang token kung walang mensahe. Kaya yung Holy Spirit na sinasabi nating token ay dumarating sa inyo ng mensahe sa panahon na nagbibigay ng instruction sa atin kung anong dapat gawin. At pag sumunod tayo ron, doon lang natin masasabing, in-apply ko yung token. Hindi lang pagsisimba, but following, obeying the message of the hour. Hallelujah. All right. Huling quote, dalawang quotes, and then we're close. Sabi dito sa message, the token. The token is the sign that the purchase has been made. The token is the sign that the purchase has been made and been accepted. Now you can't get the token from the railroad fare until you pay the price. Kailangan magbayad ka muna bago mo matanggap yung token. And the only way you're going to pay the price is pay it. Tingnan natin, paano babayaran yung token? Paano babayaran? Ang sabi ni Barabay, ano? What? Believe it! Accept it! Hallelujah! Abay, sarap magbayad ng ganun, ha? Sasampalatayanan mo lang, tatanggapin mo na lang. Amen. No money, no price. Amen. Paano mo babayaran? Paano matanggapin token? Sampalatayanan mo lang at tanggapin mo. Hallelujah. And the token is yours. Sabi, believe it, accept it. Ano susunod? Full obedience to the whole Word of God will entitle you to the token. Full obedience. Not the part of it as far as your denomination goes, but all of it, full obedience to the Word, which is Christ, brings you into Christ. Buong pagsunod dun sa mensahe sa iyong panahon, yung daw magdadala sa iyo kay Kristo, and when you become baptized into that body, sealed by the Holy Spirit, under the token of the age,
pagka ikaw ay lubos na nagpasakop. Hindi ko kayang pagdiinan niya ng sapat. Merong mga nagsisimba pero hindi nagpapasakop. But when you really obey and submit yourself to the Word, and obey the Word fully, not just a part of it, hindi yung madali nyo lang sundin, yung hindi mahirap, yung hindi nakakahiya. But when you fully obey it, doon lang kayo kakaroon ng token. Amen. Na kayo ay hindi pwedeng hatulan sa panahon ng judgment na ito because you're under the token of the Word that's revealed to you. Amen. And then you become in Christ. John 6:28 to 29. All right? Sabi ni Christ, then said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? Or in other words, ano ang kailangan namin gawin para masunod namin ang Diyos, ang kanyang salita? Tanong yan ng mga Hudyo, mga Pariseo, Saduseo. Jesus answered and said unto them, this is the work of God. Gusto niyo makasunod? Gusto niyo gawin ang gawa ng Diyos? That you believe on Him whom He had sent. So you see, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung mensahe, yung token, at saka yung mensahero na isinugo. Dahil ang gawa daw ng Diyos, ang sabi ni Kristo, ay ano? Ang panampalatayanan nyo, yung kanyang sinugo. May sinugo ba siya sa ating panahon? Amen. Gusto nyo gawin? Gusto nyo sumunod sa gawa ng Diyos? Anong dapat nyo gawin? Sampalatayanan nyo yun. At pag sumampalataya kayo sa isinugo, of course, sasampalatayanan nyo yung mensahe niya. At pag sumampalataya kayo sa mensahe niya, of course, susundin nyo yung mensahe niya. At kung talaga sinusunod nyo yun, then you are under the token. So in this age, God has sent us a mighty prophet with the spirit and power of Elijah to restore us back to the Word, according to Malachi 4. Amen? And sa Matthew 17:10, and sabi, and his disciples asked him, saying, why then say the scribes that Elias must first come? And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things. And sabi ng marami, well, sapat na sa amin si Jesus. Si Jesus lang kami. Kay Jesus lang kami. Yung mga sinasabi mo, William Branham, sino pa mga propeta? Wala yan, si Jesus lang sabi. Hindi, si Jesus nagsabi, may darating na Elias eh. Yung Jesus na pinaniniwalaan mo na siya lang gusto mong paniwalaan na nagtuturo sa iyo na may darating Elias at isusuli mo na ang lahat ng bagay. Para masunod mo yung Jesus na sinasabi paniniwalaan mo, kailangan sampalatayanan mo yung sinugo niyang Elias na nagsauli ng lahat ng bagay. Yun ang mensahe sa inyong panahon. Doon ka mapapasailalim sa tanda. Doon ka masisecure. Doon mo ma-apply. Amen ang token. Pagka natanggap mo ito, then that's the proof ng Holy Spirit. The Spirit of truth is dwelling in you. At that day, you shall know. You shall know. Hindi ka magdadalawang isip, hindi ka magdududa, hindi ka magtatanong. You know. Because of the message, amen, alam mo na, yung pala, kaya pala hindi ko mabitawan itong mensahe ito. Kaya pala hindi ko malayuhan. Kaya pala kahit minsan ako ay nanlalamig, amen, ang mensahe nakakapit sa akin. It's indwelling me. The Holy Spirit, hallelujah, has sealed me into the kingdom. Amen. Meron mga tao, naghahanap sila. Amen. Kasi gusto nila experience, di ba? Pagka sila yung nanlalamig, pagka may mga problemang dumating, devastation, mga bagay na hindi nila nasahan, at ang kanilang spiritual life ay parang nililiglig. And you know, dahil sa maling konsepto, naghahanap sila, no, sana maranasan ko ulit yung ako'y nanginig, at ako'y na-slay, at ako'y nagsalita ng iba't ibang wika. You know, I mean, that's experience. Pero that's not enough. Kung ikaw, sa kabila ng mga dinadanas mo, ay nandito pa rin. At hindi mo may compromise ang salita. Hindi mo mabitawan, hindi mo malayuan. Yan ang katibayan ng Holy Spirit ay nananahan sa iyo. Hallelujah, because you have received the Word. Message of the hour, hindi mo na may pagpapalit. Saan ako pupunta? Saan ako susuling? Saan ako tutungo? Ikaw lang ang merong salita ng buhay. Kung ganyan ang inyong karanasan, then you have the evidence of the Holy Spirit dwelling in you. Hallelujah. Hindi yung karanasan lamang. Dahil
maghanap ka ng karanasan, that's 10 years ago, 20 years ago, 5 years ago, sana ganun. Hindi porket hindi mo nararanasan ngayon yun, ay wala ang Holy Spirit sa'yo if you have the Word in you. Amen? Tandaan niyo ito, si Eva naghanap ng sensation. Anong ginawa niya? Pinagpalit niya yung thus saith the Lord. Bilin ni Lord, huwag niyong hihipuin, huwag kayong titingin. Titingin sa anong yan? Huwag niyong kakainin, I should say. Pero dumating itong anointed preacher, pangalan ay Serpente. At nag-alok ng anong inalok niya? Sensation. Are you listening to me? Sensation. Nilapag niya yung salita at tinanggap niya yung sensation. Amen? Akala niya doon siya makakatanggap ng buhay. Ano nangyari? Ano natanggap niya? Kamatayan. At yun na naghiwalay sa atin sa Diyos. Pero dumating ang isang babae sa gitna ng Biblia. Ang pangalan ay Maria. At merong anghel na dumating sa kanya. Amen? Hindi niya sinabing, kailangan maramdaman ko muna. Kailangan manginig muna ako. Kailangan may matay muna ako. Kailangan mag-speak in tongues ako. Amen. Ang sabi lang niya, be it unto me according to thy word. That's the mystery of the baptism of the Holy Spirit without sensation. Ang sabi ni Brother Branham. Just receiving the word. Amen. Now, if you receive the word and then magkaroon ng sensation, praise God. Pero wag niyo hanapin yung sensation muna. Dahil sensation may come and go. Emotion will raise up and slump down. But the Word of God is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah! Ang mga experiences, mga sensation, parang klima, iinit, lalamig. Pero ang salita ng Diyos ay nananatiling. Kapareho pa rin noon, ngayon at magpakailanman. That's the real evidence that we have the Holy Spirit. Because we can say amen to every word. And we can submit our lives to the Word. Hallelujah! Tayong lahat ay tumayo. And let's just worship God. Hallelujah! Be it unto me according to your word. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Amen. Praise God. Ilan sa inyo naghahanap ng comfort dun sa kailangan maranasan ko ulit yun. Maranasan ko ulit yun. Kailangan manginig ako ulit. Kailangan ma-explain ako sa Spirit. But no, that's not your comfort. I will give you the comforter, and it is the Spirit of truth. Diyan ang ating pananampalataya. Not upon just experience alone, although experience may be needed. Amen? Amen. In some instances, pero ang tunay na matibay na bato na pwede natin pag-angklahan ng ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Hallelujah. Be it unto me according to your word, according to... That's it! I can stand secure and carve upon my heart. Let me be that spotless bride, Lord, virtuous, perfect before you. Let me be, Lord Jesus, the fulfillment of your promise. Whether I feel it or not, let it be a revelation in my soul, Lord. I am that, Lord, according to your word, according to your promises. Oh, I can stand secure, carve upon my heart, yes, Lord, the truth that sets me free. To your word, oh Lord. Let's just sing the stanza. Sing stanza, amen. Everybody. You promised your word. We believe. We believe it, Lord. Hallelujah. Lord, we believe it's true. You promised us joy like a river. Oh Lord, we receive it from you. Spoken word, these things you have spoken,
and you're bringing to pass. This world, all sensation will, hallelujah, perish, but your word will last. So our prayer is, Lord, like Mary did unto us, according to your word, according to your promise. Oh, hallelujah. Thank you, Father. But my heart, the truth that sets me free, according to your word, oh Lord, be it unto me. Hallelujah. You promised to carry our sorrows. Lord, we believe it's true. You promised an ending tomorrow. Lord, we receive them from you. You'll be our provider. You'll be our provider. And in your word it's revealed by the stripes that you bore. Lord, we have been healed. So what do we say? Be it unto me according to your word. Hallelujah. According to your word, Lord. I can stand secure. Oh, comfort my heart, the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. Just one more time now, let's worship him. Raise our hands to him, let's worship him. Amen, hallelujah, from our hearts to sing it. Lord, we don't refuse your word, but we say, be it unto us. Be it unto us according to your word, Lord. Secure, that's real security, Lord. The token, the seal of the Holy Spirit that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. According to your word, oh Lord, be it unto me. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus, we love you. Oh, God, oh, God, oh, God. Thank you for the word. We receive your word this morning. Oh, your word is true. Your word is true. We accept it, Lord. We believe it. Hallelujah. Kailangan may lumabas na babae sa huling panahon, Lord, naintindihan namin. Natatanggap ng buong salita mo. Lahat ng salita. Dahil ito ang magpabalik sa amin, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Ito ang magpapanumbalik sa amin sa orinal na kalagayan ng iyong mga anak. Dahil ang dahilan ng pagkakawalay namin ay dahil may isang babae na pinagpalit ang salita sa sensasyon, Panginoon. Ngunit sa huling panahon ito, may babae katulad ni Maria. And Lord, maramdaman man nila o hindi, they will receive your word. They will just say, be it unto us according to your word. At tatanggapin nila ito ng buong buo. And then they will rejoice. And then they worship you. And then all the manifestations can follow. But Lord, naunawaan namin ng salita mo ang importante sa lahat.
At yun ang magpapatunay kung anong reaksyon namin, Panginoon, magpapatunay kung meron kaming Holy Spirit o kung kami binhiba, kung kami tupa ba o kung kami kambing. Sa umaga ito, Panginoon, ayaw mo ang mga tupa mo ay makinabang. O Lord, sa mga benepisyo ng tinig mo ngayong umaga. Sa tinig mo ay may kagalingan. Sa tinig mo ay may kaligtasan, Panginoon. Sa tinig mo ay may selyo, may seguridad. Hayaan mong kunin nila kung anong kailangan nila, Lord. Habang narito ang iyong presensya right now. Ang sabi ng aming propeta, I worship Jesus Christ. I worship Him. His presence right now. Which is Jesus Christ, the Word being manifested right now. You are a living God today. Not a God of history, but you are here, Lord. At pinatutunayan mo ang iyong salita. Nagpapagaling ka pa rin. Nagliligtas ka. Nagpapahayag ka, Panginoon. Nag-aalis ka ng lahat ng duda. Nagtataboy ka ng takot, Lord, sa puso ng mga tao. At ikaw, Panginoon, ay nagbabautismo ng Espiritu Santo. And I pray, dear Jesus, kung meron akong kahilingan para sa mga anak mong naririto ngayon, pamumagang gawain namin ay matanggap nila ang banal na Espiritu mo, Panginoon. Sa inyo nang ipinahayag na salita, may be revealed to them, oh God. Jesus, the importance of receiving the word of the hour, oh God. Oh Jesus, we thank you. Keep them now in your love. Keep them. We thank you now for all that you've done today, Lord. And we give you back all the honor and glory. In Jesus' wonderful name. Amen. Amen. Kamayan tayo sa isa't isa. Tapos na ating service. Amen. Silently now, let's leave the congregation. Let's leave the sanctuary. Mamaya alas 5, bumalik kayo para sa ating communion. The Lord bless you. Amen. Amen. Marahan na marahan be it unto me. Amen. Just, amen. Shake hands with one another. The Lord bless you. Amen. God bless you. To your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. You promise your word will deliver. And Lord, we believe it's true. You promise joy like a river. And Lord, we receive it